Pinag-usapan na rin natin si Julian last episode this time. Ay grabe, kahit sino naman ang kung kami rin naman si River Cruz, magiging very proud din naman kami kay Julian, kasi nga ni-launch na po si Julian San Jose bilang pinakabagong Ginebra San Miguel Calendar Girl. Sexy talaga, two-piece, talagang nagpakita ng kanyang flesh, etc. Pero ang pictorial, kapupurihan mo kasi lumabas talaga yung hinihingi nung produkto na sensualidad, yung sexiness, yung pagiging hot, 'di ba? Kasi talaga may karapatan din naman si Julian San Jose na tawaging calendar girl ng Ginebra San Miguel. Inuming panlalaki na talaga namang kinauhulumalingan ng lahat, lalo pat sa aspeto ng basketball, talaga nagka-champion sila, 'di ba? Nag-i-emote sila ng mga ganitong pagkakataon or bagay na wow. And may segue din namin, so siyang lalabas sa 2025 na kalendaryo ng Ginebra San Miguel. Ang Tanduay, meron din mga sariling version. Although hindi pa formal na ina-anunsyo, pero lumalabas na nga rin sa mga social media. Ito namang si Kim Chu. Yan, napaka-sexy ni Kim. Mga two-piece rin. Mga, bilang ano naman din siya ng Tanduay. Ano naman to kakumpetensya naman ito ng Ginebra. Iba rin naman yung Kim Chu, na syempre pa yung mga fans ng Kim Pao, nagtatanong, aprobado ba yan ni Paulo Avellino, yung mga pagpapakita ng mga ganyang kaseksihan? Of course, ang sagot, yes! Dahil naman, may karapatan din naman si Kim na talaga namang ipakita rin naman ng kanyang kaseksihan, kariktan, pagiging hot, 'di ba? Kaya ang ganda ng mga ganapang bagay na ito, kasi nga syempre by 2025 muli nating magsasaksi ng mga ganyan. Normal na yan na nakikita natin bilang pagpo-promote ng mga produktong nabanggit. And sabi nga natin, kung jowa ka rin lang naman ni Julian o kaya ni Kim, ikaw si River Cruz, ikaw si Paulo Avellino, syempre extra proud ka na sexy ang inyong mga di ba? Mga jowa nyo na talagang kahit sabihin na nating nagiging ilusyon sila ng mga kalalakihan dahil sa kasama nila sa pagpo-promote ng inuming nakakalasing na yan, yun talagang audience ng mga inumin na ito. Although nakakatawa lang kasi hindi pa man lumalabas itong calendar ni Kim Chu, nakakaloka na yung mga usap-usapan na itong pinopromote na produkto ni Kim, na yung mga previous na mga calendar girls dito, gaya ni na Julia Barreto, Bea Alonzo, sino pa ba, na lahat ay nagkaroon ng kaugnayan kay Gerald Anderson. Diba? Hindi pa lumalabas yung Kim Chu na bagong calendar girl ng Tanduay. Sinasabi, ay nako, siguro ang niyan, ang may-ari niya si Gerald. Kasi talagang lahat ng mga nagkaroon ng relasyon sa kanya, ginawa ng mga calendar girls ng inuming panglasing na yan. At syempre po, of course, alam naman natin na alam mo, obserbasyon lang yan at napupuna na, pagkakataon na natao naman na natandaan pa, lalo na nung mga marites at mga chismoso dyan. Kaya, well, yun ikaw na maging Gerald Anderson. Charot! So anyway, yun lang. Kami dito sa Unbearable Channel, humahanga at pinapalakpakan at pinupuri Bea tuloy, Julian San Jose bilang calendar girl ng Ginebra San Miguel, at si Kim Chu sa lalabas pa rin, hindi pa inaanunsyo, wala pang formal, pero mukhang siya naman talaga ang sa Tanduay naman. So kung malalasing tayo sa kanilang mga kariktan, sa pagiging sexy, sa pagiging hot, sa pagiging alam mo yun na abangan na lang po natin, kasi ano naman yan buong taon naman sa 2025 makikita nyo sa mga kalendaryo yung mga nagagandahan nila, mga pictorial chart, di ba? At sabi ko nga kanina, kung ako rin lang naman si Paulo at saka si River, ang mga jowa nila, syempre meron kang doon, magiging proud ka kasi kung iniilusyon ng mga sang kalalakihan ang mga jowa nila, sorry kayo kasi kami ang mga jowa. Parang gano'n, di ba nakakaloka? Di ba doon, ilang minuto na ako. Dahil nga po, sabi nga natin, bahagi na ng kultura, bahagi na ng promosyon,
bahagi na rin ng itong produkto mismo ang paggamit nga ng mga modelong mga babae, mga kilala na naiuugnay nila. So sa paningin ng iba, lalo ng mga medyo konserbatibo pa ang pananaw, syempre parang exploitation ito, parang binibenta mo talaga yung babae dito or what. Pero since nagbabago na nga ang platform, nagbabago na rin yung mindset, nagbabago na yung konsepto ng pag-associate ng babae sa inuming panlalaki, di yun na lang po ang tingnan natin. Huwag na natin bigyan pa ng kung anong ibang kahulugan, kasi let's be happy na ang mga kagaya nilang artista ay nabibigyan ng pansin, plus dagdag karagdagang income din naman sa kanila, kasi alam din naman natin, lalo pat sa parte ni Julian at saka ni Kim, na hindi lang naman sila ang nakikinabang nung kinikita nila, kasi kagaya nga nung mga nakarang panahon na may salanta, sakuna, etc. Nakikita natin, dalawa sila sa mga artista nating babae na very active naman sa pagtulong at pagbibigay ng mga ayuda. Masaya na yun, parang hindi natin gina-justify na meron ganun, pero sabi ko nga, hindi naman tatangkilikin yung mga produktong yan kung hindi rin naman nila ina-advertise sa paraan na alam nilang ganito at makakatulong sa kanila. Negosyo O, diba? Ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos, nagpapasalamat po kami dito sa patuloy ninyo pong pagtangkilik sa Unbearable Channel. Thank you very much. Abangan nyo po ang mga susunod po nating pagtatagpo. Ako po ay nagpapasalamat Diyos Mabalos, lalo na po yan sa mga kamag-anak at kaibigan po natin yan sa buong Bicol, na patuloy pa rin po nagbibigay sa atin ng update sa mga kalagayan po nila dyan. At sabi nga ng Pag-asa, marami pa rin darating na mga sakuna at bagyo. Paghandaan po natin yan, kasi tayo naman ay nasanay na sa ganyan. Although wag nating sanayin na umasa sa kung saan lang at kung kanino lang. Charot! Ako, ang inyong Papa Unbearable, nagpapasalamat. Diyos Mabalos. Maraming salamat sa mga sponsors. Namimiss ko ng Simas.